Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Super Devo Uling System. Kabanata 2421 Sinaunang Guho. Nang walang pag-aalinlangan, direktang pinili ni Yeshua ang pinto sa kaliwa. Masasabing ang pagpili ng pinto sa kanan ay may kapangyarihan ng batas ng gabi, kadiliman, at kalaliman, pagkatapos ay mayroon itong napakalakas na kakayahan sa pagtatago, at mayroon ding tiyak na kapangyarihang labanan. At ang pagpili ng gate ng batas sa kaliwa ay ang pagkakaroon ng malakas na patuloy na kakayahan sa pakikipaglaban. Hindi alam ni Yesuan kung ang pagpasok sa gate ng batas ay nangangahulugan na maaari siyang magkaroon ng ganoong kapangyarihan sa batas. Gayunpaman, kung may kaunting posibilidad lamang, si Yesuan ang pipili. Pagdating niya sa pinto, medyo nag-alala si Yesuan. Hindi niya alam kung paano bubuksan ang pinto. Imposibleng direktang pumasok, at imposibleng itulak o hilahin, kaya ano ang dapat gawin? Pagkatapos mag-isip sandali, nalaman niyang wala siyang ideya, kaya hindi ito pinansin ni Yesuan, ngunit direktang iniabot ang kanyang kamay. Sa isang iglap, malinaw na naramdaman ni Yesuan ang kapangyarihan ng makapangyarihang batas na iyon. Ang pakiramdam na iyon, na parabang ang kapangyarihan ng tatlong batas ay nakakabit sa kanyang mga kamay. Ang mga kapangyarihang batas na ito ay hindi pinagkadalubhasaan ni Yesuan. Sa oras na ito, hindi gumamit si Yesuan ng anumang kapangyarihan sa batas, ngunit nagsimulang umunawa sa kanyang puso. Tuldok tuldok tuldok. Ding, ang system prompt, congratulations sa host para sa pag-unawa sa batas ng buhay. Ding, ang sistema ay nag-uudyok, binabati kita sa host para sa pag-unawa sa mga batas sa pagpapagaling. Ding, ang system prompt, congratulations sa host para sa pag-unawa sa batas ng pagbawi. 3 buwan sa isang iglap. Sa loob ng 3 buwan, nanatiling hindi gumagalaw si Yesuan sa poster na iyon. Ngunit sa prompt ng system, nagising si Yesuan. Sa oras na ito, medyo nasasabik si Yesuan. Pagkatapos ng lahat, napagtanto niya ang kapangyarihan ng 3 batas ng sabay-sabay, at mahirap para kay Yesuan na hindi maging excited. Dapat mong malaman na sa labas ng mundo, pabayaan ang 3 kapangyarihan ng batas, kahit na ito ay isa lamang kapangyarihan ng batas, at ito ay nagagawa lamang na magkaroon ng pagkakataong umintindi, natatakot akong magdulot ito ng away. Ngunit sa sandaling ito, napakadaling napagtanto ni Yesuan. Walang panganib, kahit na masyadong maraming oras sa saloobin. Hindi kaya ito isang gantimpala. Hindi mapigilan ni Yesuan na mag-isip sa kanyang puso, kung tutuusin, kung ano ang nangyayari ngayon, hindi niya matitiis na hindi ganito si Yesuan. Sa bagay, sobrang laki ng surprise. Matapos ma-master ang kapangyarihan ng 3 batas na ito, natural na alam ni Yesuan kung paano pumasok sa pintuan ng batas na ito. Sa katunayan, ang pintuan ng batas na ito ay walang iba kundi isang parang filter na pag-iral. Ang mga nagtataglay ng kapangyarihan ng 3 batas sa parehong oras ay maaaring direktang pumasok. Sa makatuwid, kailangan na lang ngayon ni Yesuan na itaas ang kanyang paa para makapasok. Siyempre, madali para kay Yesuan, ngunit kung ibang tao iyon, hindi ito magiging ganoon kadali. Si Yesuan ay may walang hanggang dugo, at nagbukas ng mga espesyal na talento. Maiintindihan ni Yesuan ang kapangyarihan ng anumang batas, basta't bibigyan mo si Yesuan ng pagkakataon at bigyan ng oras si Yesuan, kung gayon anuman ang batas, kakayanin ito ni Yesuan. Gayunpaman, hindi magagawa ng ibang tao. Sa pangkalahatan, kahit na ang iyong talento ay mahusay, imposibleng magkaroon ng masyadong maraming kapangyarihan sa batas ng sabay-sabay. Dahil may magkahiwalay na relasyon sa pagitan ng mga batas at batas. At hindi lang ang tinukoy na pagbubukod, kundi ang kabuoang pagbubukod. Para sa mga ordinaryong tao, kung naiintindihan nila ang kapangyarihan ng isang batas, maaari nilang mabuo ang kapangyarihan ng mga sumasanga na batas, ngunit napakahirap na malasahan ang kapangyarihan ng ibang mga batas. Kapag nakatagpo ng kapwa-eksklusibong puwersa, ito ay ganap na imposible upang maunawaan. Tanging si Yesuan, tanging ang espesyal na linya ng dugo ni Yesuan, ang maaaring magkaroon ng ganoong mahiwagang kakayahan, na binabaliwala ang mga alituntunin ng batas,
anumang kapangyarihan ng batas ay maaaring madama sa kalooban. Nang pumasok si Yezuan sa pintuan ng batas, ang nakita niya ay isang eksenang ikinagulat niya. 3 bulwagan. Dito, mayroon lamang 3 bulwagan, at nang pumasok si Yezuan, mayroong isang malaking tabletang bato. Hindi ko alam kung anong material ang ginawa ng steel, ngunit tiyak na hindi ito madali, dahil hindi ko alam kung ilang libong taon na ang umiral sa lihim na kaharian. Ang steel na ito ay maaari pa ring mapanatili ang hitsura ng walang anumang pinsala, na nagpapaliwanag ng espesyal na. May mga sinaunang salita na nakatala sa tapyas na bato. Masasabing kakaunti na ang mga tao sa kaharian ng mga Diyos ngayon ang nakakaalam ng ganitong uri ng pagsulat. Siyempre, hindi rin alam ni Yezuan system kung ano ang nakasulat sa steel na ito. Sa kabutihang palad, hindi siya kailangang makilala ni Yezuan. Ding, ang system ay nag-uudyok, ang pangungulekta ng data ay isinasagawa. Ding, ang system ay nag-uudyok, ang pagsusuri ng teksto ay isinasagawa. Ding, successful ang analysis, kailangan bang suriin agad ng host? Siyempre, kailangan mong suriin. Sa lihim na kaharian na ito, walang mga nilalang at walang mga talaan. Ang stone tablet na ito ang tanging record na makikita ni Yezuan. Hindi nagtagal, naisalin ang teksto. At pagkatapos itong makita, alam ni Yezuan kung nasaan ito at kung anong uri ng pag-iral ito. Itinala ng stone tablet na noong sinaunang panahon, mayroong hindi mabilang na malalakas na lalaki, at natural, mayroon ding hindi mabilang na mga sekta. Totoo rin ito sa mga puwersa ng mabuti at masama. Sa mga lihim na kaharian dito, ito ay orihinal na isang lihim na kaharian lamang na hindi masyadong kakaiba, ngunit naging kakaiba ito dahil sa isang digmaan. Ang templo ng kalikasan at ang templo ng kadiliman ay palaging dalawang magkasalungat na puwersa. Marahil sa mga tuntunin ng lakas, ang lakas ng dalawang templong ito ay hindi masyadong namumukod-tangi, ngunit mayroon din silang sariling kakaiba. Dahil sa hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga ideya, ang dalawang templo ay nag-aaway sa loob ng milyon-milyong taon bago ang labanan ng mga Diyos sa dapit hapon. Sa stone tablet, naitala ang huling labanan, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ang digmaan sa pagitan ng dalawang templo, kundi isang misteryosong organisasyon ng sabay na sumalakay sa dalawang templo, alang-alang sa dalawang sinaunang sundalo na binabantayan ng dalawang templo. Sino ang mag-aakala na ang dalawang magkaaway na puwersa na naglalaban sa loob ng milyon-milyong taon ay magsanib puwersa para labanan ang kalaban? Sayang naman ang kalaban ay masyadong makapangyarihan, at kahit ang dalawang templo ay hindi kayang lumaban ng magkasama. Ang isang sikat na powerhouse ay patuloy na bumabagsak, at ang dalawang templo ay nasa panganib, at sa sandaling ito, lumitaw ang tagapag-alaga. Kung ano ang tagapag-alaga, walang tala sa stone tablet, ngunit mula sa mga salita, makikita ni Yezuan na ang dalawang templo at maging ang superpower ay labis na nagseselos sa tagapag-alaga. Inayos ng tagapag-alaga ang digmaang ito, ngunit bilang isang presyo, kailangan niyang kunin ang dalawang sinaunang sundalo. Natural, ang dalawang templo ay hindi papayag, kaya pagkatapos ng talakayan, ang mga sinaunang sundalo ay naging aktibo at ang lihim na kaharian ay isinara. Ito ay maaaring sabihin na ito ay ang pagpili ng jade at bato, at sa katunayan ito ay. Ngayon, pumunta rito si Yezuan at hindi na muling nakakita ng sinumang buhay na tao, na siyang pinakamagandang halimbawa. Ang espesyalidad ng lihim na kaharian na ito ay naitala sa stone tablet, iyon ay, ang mga taong may pangangatawan ng buong batas ay maaaring makapasok dito, ngunit sa parehong oras, sila ay minarkahan din. Sa katunayan, naramdaman na ni Yezuan ang paligid ng dalawang sinag ng liwanag, isang itim at isang berde, sa itaas ng kanyang Diyos. May ipinag-uutos na kontrata sa stone tablet. Makukuha ng mga papasok dito ang lahat ng kayamanan ng dalawang templo, ngunit sa parehong oras, papasanin din nila ang responsibilidad na sirain ang misteryosong puwersa, at syempre, ang tagapag-alaga. Ayon sa kontrata, kung hindi ito magagawa ni Yezuan sa loob ng 10,000 taon, siya ay direktang lalamunan ng dalawang sinag ng liwanag, at sa gayon ay babagsak. Ito ay isang kondisyon na walang pagpipilian. Masasabing basta papasok ka dito, tiisin mo. Kabanata 2422 Kataas-taas ang Diyos. Abnormal ba itong dalawang tinatawag na templo?
Galit na sabi ni Yezuan matapos basahin ang nilalaman ng stone tablet. Dahil sa mga mata ni Yezuan, ang mga gawin ng dalawang templong ito ay talagang masyadong paranoid. Ibibigay nila ang lahat ng pag-asa sa mga papasok. Ito ay isang napakapiligrong pag-uugali. Sino ang magagarantiya na ang mga papasok ay magkakaroon ng lakas upang talunin ang dalawang malalaking puwersang iyon? Kaya simula noon, hindi ba't hinihila lang ang isang henyo para ilibing sa kanila? Ang buong katawan ng batas, natatakot ako na noong unang panahon, ito ay tiyak na isang bihirang henyo. Higit pa rito, ang pagkakaroon ng dalawang kadena na nakaukit sa pagka-Diyos ay mahirap tanggapin ng sinuman. Nakakalungkot lang na walang pagkakataon si Yezuan. Ngayon ang mga bagay ay isang foregone conclusion. Simula nang pumasok si Yezuan sa tarangkahan ng batas, ang dalawang kadena na ito ay tahimik na nabuo. At ang pamamaraang ito ay ang maalamat na kontrata ng batas. Narinig din ni Yezuan ang tungkol sa kontrata ng batas. Sinasabing maaaring gamitin ng ilang malalakas na tao ang kapangyarihan ng batas para gumawa ng kontrata na kinokontrol ng batas sa pamamagitan ng isang lihim na batas. Kapag nabuo na ang kontrata, automatiko itong magkakabisa. Ang resulta ng paglabag ay aalisin sa kapangyarihan ng batas, kahit na hindi imposibleng masira ang pagka-Diyos. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pamamaraan, pagkatapos ng lahat, ay isang pamamaraan na taglay lamang ng maalamat na powerhouse. Hindi lang inaasahan ni Yezuan na makakatagpo niya ang maalamat na kontrata ng batas kapag wala siya sa kaharian ng hari ng Diyos. Alam mo, kahit ang Divine Lord na si Mi Chang, natatakot ako na hindi pa siya nakakita ng ganoong kapangyarihan. Ang kontrata ng batas ay hindi lamang kasing simple ng paghiram ng kapangyarihan ng batas, ngunit ito ay magagawa lamang sa pamamagitan ng kakayahang makipag-ugnayan sa batas. Masasabing dalawang magkaibang kaharian na ito. Sa pangkalahatan, ang antas na iyon ay tinatawag na pinakamataas na Diyos. Upang maging tumpak, ito ay dapat na ang pinakamataas na Diyos. Kataas-taasang Diyos. Kung makakalusot si Mi Chang, makapasok siya sa level na iyon. Gayunpaman, si Yezuan ay nasa kaharian lamang ng isang Diyos na hari ngayon, at siya ay isa pa ring unang ranggo na hari ng Diyos, ngunit nakipag-ugnayan na siya sa mga bagay sa antas ng pinakamataas na Diyos. Hindi ko alam kung dapat bang tumawa o umiyak si Yezuan. Ngunit umiyak o tumawa, ngayon, ang mga bagay ay naging isang foregone conclusion. Sa makatuwid, maaari lamang itong tanggapin ni Yezuan. Dahan-daang, naglakad si Yezuan patungo sa bulwagan, ngunit sumumpa siya sa kanyang puso, ang lihim na kaharian na ito. Sa madaling salita, ay mapapasok lamang ng mga taong may ganap na pangangatawan, ngunit upang malito ang mga tao, gumawa siya ng ilang pagsubok. Nasaan ang kontrata? Ang kontrata ay karaniwang para akitin ang mga papasok. Ang walang hiyang templo ng kalikasan, ang walang hiyang madilim na templo, ay talagang niloko ako sa ganitong paraan. Si Yezuan ay labis na ayaw sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, ang pag-uugali ng dalawang templo ay talagang karapat-dapat sa kanilang katayuan bilang mga sinaunang powerhouse. Sa kasamaang palad, si Yezuan ay walang kapangyarihan. Sa kabutihang palad, sapat na ang 10,000 taon para kay Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay ng sinaunang panahon, at kahit na ang dalawang puwersa ay nawala na, marahil si Yezuan ay kumukuha lamang ng mga bargain para sa wala. Gayunpaman, kahit ngayon ay hindi alam ni Yezuan kung sino ang ibang puwersa maliban sa isang tagapag-alaga. Sa pagkakataong ito, ang treasure hunt sa Secret Realm ay nagpagulo kay Yezuan. Hindi nagtagal, pumasok na si Yezuan sa bulwagan. Walang proteksyon sa bulwagan. Malinaw, ang lahat dito ay naghihintay lamang na makuha ito ni Yezuan. Gayunpaman, pagkatapos lamang na pumasok si Yezuan ay napagtanto niya na wala talagang mahalaga. Sa sandaling makapasok ka sa pangunahing bulwagan, makikita mo na ang pangunahing bulwagan ay aktwal na nahahati sa dalawang bahagi sa gitna. Ang tinatawag na natural na templo at ang madilim na templo ay pinagsama na, ibig sabihin, kahit na pumasok si Yezuan mula sa kabilang panig, talagang pumunta siya rito. Ang pagsubok sa pintuan ng batas ay para lamang masubukan kung si Yezuan ay isang tunay na fullo na pangangatawan. Sa sandaling pumasok ka sa bulwagan, ang pinakakapansin-pansing bagay ay natural ang dalawang sinaunang sundalo sa bulwagan.
Ang dalawang sinaunang hawakan na ito ay parehong mukhang mahabang espada, ngunit ang material ay tila mga ordinaryong bato lamang. Siyempre, hindi maniniwala si Yeshua na sila ay talagang dalawang espadang bato. Kung ang dalawang templong binabantayan ng dalawang espadang bato, natatakot ako na hindi maniniwala si Yeshua. Kakaiba siguro itong dalawang espadang bato. Direktang lumakad si Yeshua. Tutal, ang dalawang espadang bato ay partikular na binanggit sa stone tablet, kaya malinaw na hindi ito madali. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, tumama si Yeshua sa pader. Sa harap ng dalawang stone sword, may invisible formation na nagbabantay sa kanya, kaya hindi makalapit si Yeshua. Nasa harap mismo ang kayamanan, ngunit hindi ito madaanan ni Yeshua. Ang pakiramdam na ito ay talagang hindi komportable. Tuldok. Biglang sumabog ang sinag ng liwanag mula sa dalawang banal na espada, at kasabay nito, ang pintong pinasok ni Yeshua dito ay sumara. Isang sinag ng liwanag ang bumaril sa harap ni Yeshua, at sa sinag ng liwanag, isang matandang boses ang tumunog. Dumating ka na rin sa wakas. Ang kahulugan ng mga salitang ito ay tila matagal na niyang hinintay si Yeshua, ngunit napakalinaw ni Yeshua sa kanyang puso na malamang na ganoon din ang sasabihin ng boses na ito sa sinumang papasok dito. Dahil, nakita na ni Yeshua na isa lamang itong Dharma. Bukod dito, ito pa rin ang uri ng Dharma na walang kakayahan at magagamit lamang upang magpadala ng ilang impormasyon. Oo nga, bago pa makapagsalita si Yeshua, patuloy na tumunog ang boses. Talagang tao, kung makapunta ka dito, dapat alam mo na ang iyong misyon. Dahil naglakad ka dito, wala kang pagpipilian. Ang pagtanggap sa misyon ay ang tanging pagpipilian mo, at upang mapabuti ang iyong lakas, kaya, ginamit namin ang aming huling lakas upang iset up ang ultimate assessment na ito. Mga taong nakatadhana, patawarin mo sana ako at kailangang mag-ingat. Kung tutuusin, ikaw lang ang aming pag-asa. Ang ganitong klaseng bulwagan, ang lihim na kaharian, ay tatanggap lamang ng isang tao, at ikaw ang aming tanging pag-asa. Mga taong nakatadhana, simula ngayon, kung gusto mong umalis, makakapasa ka lang sa aming pagsubok. Magsumikap ka, para sa amin at para sa sarili mo. Tuldok. May gana si Yeshua na pag-alitan ang kanyang ina sa oras na ito, dahil tila napilitan siya. Napilitan siyang pumirma ng kontrata sa batas ngayon, at ngayon, napilitan siyang magsagawa ng mga 6 na pagsubok. Ang pakiramdam na ito ay napaka hindi komportable. Ngunit walang magawa si Yeshua. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang lihim na kaharian na itinatag ng mga powerhouse noong sinaunang panahon. Sa kasalukuyang lakas ni Yeshua, paano niya magagawa ang anuman? Biglang nagsimulang magbago ang kapaligiran sa harap ni Yeshua. Hindi ito teleportasyon, napakalinaw ni Yeshua tungkol dito. Ito ay nagsasapawan ng espasyo. Dito, ito ay naging isang magkakapatong na coexistence space. Sa oras na ito, nakatayo pa rin si Yeshua sa parehong lugar, at walang pagbabago. Ang nagbago ay ang nakapalibot na kapaligiran. Upang maging tumpak, dinala nito si Yeshua sa isa pang coexistence space. Masasabing ito ay hindi mabilang na beses na mas advanced kaysa sa teleportation, dahil ito ay simpleng paglipat sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo, at ito ay upang hayaan ang mundo na magkusa na lumapit kay Yeshua. Kabanata 2423 Biglaang pag-atake. Ano nga ba ang 6 na pagsubok? Hindi alam ni Yeshua ngayon, marahil ang 6 na pagsusulit na ito ay tumutukoy sa 6 na magkakaibang pagsubok, o marahil ito ay isang komprehensibong pagsubok sa kapangyarihan ng 6 na batas, hindi alam ni Yeshua. Sa makatuwid, makapaghintay lamang si Yeshua. Buti na lang at hindi nagtagal ang paghihintay. Nang sa wakas ay natapos ng magreklamo ang ministro ng batas at sa wakas ay lumipat ang magkakapatong na espasyo, sinimulan ni Yeshua ang unang pagsubok. Sa oras na ito, ang kapaligirang kinaroroonan ni Yeshua ay isang kakaibang espasyo, at sa paligid ng Yeshua ay malalaking burol. Malabo, makikita mo ang mataong mga palasyo sa tuktok ng bundok, ngunit iisa lang ang daan sa harap ng Yeshua, ang tanging paraan upang puntahan. Sa sandaling pumasok siya sa magkakapatong na espasyong ito, nalaman ni Yeshua na hindi siya makakalipad. Hindi naman sa may restrictions. Sa halip, dito, lumilitaw na ito ay isang eroplano lamang.
Sa madaling salita, sa labas ng mundo, mayroong taas, ngunit dito, walang taas. Ang tinatawag na taas ay ang taas lamang na nakikita ng mata, ngunit kung gaano ito kataas, maaari lamang itong maging kasing taas, at hindi na ito may taas. Siyempre, sa katunayan, ito rin ay isang limitasyon ng kapangyarihan ng batas, ang kapangyarihan ng dalawang-dimensional na batas. Isang napakabihirang kapangyarihan ng batas, ang tungkulin nito ay i-convert ang haba, lapad at taas sa haba at lapad lamang, ngunit walang taas. Sa ganitong kakaibang espasyo, malinaw na imposibleng sabihin na si Yesuan ay talagang hindi naguguluhan, at kayang harapin ito ng mahinahon. Ngunit napakalinaw ni Yesuan, anuman ang iniisip niya sa kanyang puso, isang bagay ang tiyak, iyon ay, maaari lamang niyang tanggapin ito. Paanong ang pinakahuling pagsubok na pinalamutian ng dalawang pangunahing templo sa kanilang huling lakas ay naging napakasimple? Halos imposibleng makalampas sa kasalukuyang lakas ni Yesuan. Ang mga taong nakatadhana, mangyaring sumulong. Ang iyong unang pagsubok ay ang paglalakad sa kalsadang ito patungo sa langit. Isang boses ang tumunog, nagbabadya ng simula ng pagsubok. Tumingin si Yesuan sa kalsada sa harap niya, ngunit bahagyang nagulat. Natatakot ako, ang daan na ito ay hindi ganoon kadaling tahakin. Oo naman, nang si Yesuan ay gumawa ng unang hakbang, ang mutation ay nangyari kaagad. Biglang, sa magkabilang panig ng tinatawag na daan patungo sa langit, mayroong hindi mabilang na mga dharma na biglang na-condensed, at bawat isa sa mga dharma na ito ay tila sobrang solemn na, at ang kanilang mga mata ay halos lahat ay nakalok sa katawan ni Yesuan. Hindi sinasadyang huminto si Yesuan, ang pakiramdam na tinititigan ng hindi mabilang na makapangyarihang mga mata ay hindi gaanong kaaya-aya. Gayunpaman, walang pagpipilian si Yesuan. Dahil pagkatapos gawin ni Yesuan ang unang hakbang, siya ay naging isang walang katapusang kawalan sa likod niya. Ang pag-urong ay nawala lahat. Inihanda ang sarili, si Yesuan ay maaari lamang magpatuloy sa paglalakad. Ang Excalibur ay hawak na sa kamay ni Yesuan. Anuman ang hindi alam na umiiral sa kanyang harapan, tinawid ni Yesuan ang lahat. Umuungol, isang malaking dagandong ang tumunog, at sa harap ni Yesuan, 12 ng mga mythical beast ang biglang lumitaw. Huho, sa sandaling lumitaw ang mga gawa-gawang hayop na ito, inilunsad nila ang kanilang mga pag-atake ng walang tigil. Mula sa bibig ng bawat mythical beast, malakas na sinag ng liwanag ang na-spray out. Ang mga sinag ng liwanag na ito ay may iba't ibang kulay, ngunit lahat sila ay may isang bagay na karaniwan, iyon ay, sila ay napakalakas. Boom! 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 Sa isang kisap mata lang iyon, ngunit nasa panganib na si Yesuan. Dahil sa malakas na puwersa ng pag-atake na iyon, kailangan ni Yesuan na umiwas. Dahil napakalinaw ni Yesuan sa kanyang puso, natatakot ako na anumang pag-atake ay sapat na upang patayin siya. Kasabay nito, sa harap ni Yesuan, isang dilaw na bahagi ng liwanag ang lumitaw. Ang kakaiba ay ang pag-atake ng mga banal na hayop na iyon ay hindi pumasok sa dilaw na lugar. Medyo nabigla si Yesuan sa una, ngunit pagkatapos ay nahulog sa pagdududa. Paano ito nangyayari? Kung gusto siyang salakayin ng mga divine beast na iyon, bakit hindi siya umatake sa loob ng yellow area? Kung hindi ito isang pag-atake, kung gayon, ang napakalakas na sinag ng liwanag ay hindi para makita ni Yesuan, tama ba? Anong nangyari? Ilang sandali, hindi nakapag-react si Yesuan. System, detect the situation here, what is special here? Walang magawa, walang pagpipilian si Yesuan kundi magtanong sa sistema. Ding, ang sistema ay nag-uudyok, mangyaring bigyang pansin ng host, ang kasalukuyang mga kondisyon ay hindi sapat, ang sistema ay hindi maaaring hatulan. Hindi sapat na kondisyon. Bahagyang kumunat ang noo ni Yesuan. Naunawaan ni Yesuan ang kahulugan ng mga salita ng sistema. Sa madaling salita, hindi nagbigay ng anumang valid na data si Yesuan sa system, kaya walang paraan ang system para hatulan. Ngayon ang sistema ay hindi na maasahan, kaya sino pa ang maaasahan ni Yesuan? Tila ito ay isang pagsubok, tanging si Yesuan lamang ang makakagawa nito. Gayunpaman, paano ito dapat pangasiwaan? Ang malakas na pag-atake ay naging malinaw kay Yesuan na hindi niya kayang makipaglaban ng direkta, kaya hindi siya maaaring makulong dito magpakailanman, tama ba?
Tuldok tuldok tuldok. Biglang nagtaas ng kilay si Yezuan dahil nakakita siya ng isang bagay na espesyal. Ibig sabihin, ang mga pag-atake ng mga banal na hayop na ito ay tila naayos na, at kahit na mayroong hindi mabilang na pag-atake ng mga Diyos, palagi silang nag-iiwan ng kaunting puwang. Maaaring ang pagsubok na ito ay upang subukan ang kakayahang yumigtad. Medyo hindi kapanipaniwala si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, kung ito ay talagang isang pagsubok, kung gayon ito ay masyadong simple. Gayunpaman, si Yezuan ay hindi makahanap ng anumang ibang makatwirang paliwanag, kaya maaari lamang magpatuloy si Yezuan ayon sa kanyang sariling mga ideya. Siyempre, ito ba ay talagang kasing simple ng naisip ni Yezuan? Talaga, ang pagsubok na ito ng kakayahang umiwas ay kasing dali ng iniisip ni Yezuan. Isa itong pagsubok na pinagsama-samang nilikha ng dalawang dakilang templo. Kahit na ito ay unang antas lamang, hindi ito maaaring ilarawan sa simpleng mga salita. Pagkaraan ng ilang sandali, handa na si Yezuan na subukan ito ayon sa kanyang sariling mga ideya. Nakita kong gumalaw ang figure ni Yezuan at mabilis na lumabas. Sa simula, gaya ng naisip ni Yezuan, kailangan lang niyang umiwas mula sa pagitan ng mga pag-atake, at sa katunayan, tila ang pagsubok sa antas na ito ay talagang hindi mahirap. Gayunpaman, sa pagpapatuloy ni Yezuan, napagtanto niya na ang kahirapan ay nasa likod. Sa daan patungo sa langit na walang nakikitang katapusan, habang si Yezuan ay gumagalaw patungo sa harapan, ang mga Divine Beast ay patuloy na lumitaw at naglunsad ng mga pag-atake ng sunod-sunod. Sa oras na ito, sa wakas ay nakita ni Yezuan na ang tinatawag na Divine Beast ay isa ring multo ng batas. Kahit na sila ay mukhang buhay sa ibabaw, ang mga ito ay talagang dharma lamang ng istruktura ng enerhiya. Isa-isa, ang makapangyarihang mga Divine Beast ay patuloy na lumilitaw, at sa sandaling lumitaw sila, maglulunsad sila ng marahas na pag-atake, at palagi silang lumilitaw kapag naabot ni Yezuan ang tamang posisyon. Ang resulta nito ay talagang kaunting oras para sa pag-iwas at pag-iisip para kay Yezuan. Kabanata 2424, ang bagong paggamit ng Panguluhang Diyos. Bukod dito, ang pag-atake sa simula ay naayos lamang, ngunit kapag ang pag-atake ay natanggap sa ibang pagkakataon, ito ay mobile. Sa madaling salita, kailangang makahanap si Yezuan ng angkop na ruta ng pag-iwas sa pinakamaikling oras, at pagkatapos ay tumakbo patungo sa harapan sa pinakamabilis na bilis. Pagkatapos ng lahat, hindi mahalaga kung hindi siya makahanap ng angkop na ruta, o kung kumilos siya ng medyo mabagal, si Yezuan ay aatakihin ng marahas. Ang pag-atake na iyon ay sapat na nakamamatay. Ang figure ni Yezuan ay patuloy na umiiwas. Sa kabutihang palad, dahil mayroong dalawang dimensional na batas dito, kailangan lang ni Yezuan na umiwas sa kaliwa at kanan, nang hindi binibigyang pansin ang taas. Gayunpaman, ang pag-iwas mula kaliwa hanggang kanan ay hindi ganoon kadali. Minsan, kailangan ni Yezuan na ayusin ang kanyang katawan ng 12 beses sa isang hilera sa isang kisap mata upang maiwasan ang sunod-sunod na pag-atake. Tuldok tuldok tuldok. Biglang, nang si Yezuan ay malapit ng umiwas sa pag-atake muli, isang marahas na pamimilit ang bumagsak kay Yezuan. Walang bakas ng pamimilit, bagamat hindi masyadong malakas ang pamimilit, ngunit dahil ito ay isang biglaang pagsiklab, naging sanhi din ito ng kaunting pagkawala ni Yezuan, at kahit na ang katawan ni Yezuan ay hindi maiwasang umatras ng bahagya patungo sa isang bagay, medyo napakaliit lang nito kaya muntik nang mahulog si Yezuan. Dahil sa kaunting distansyang iyon, isang marahas na pag-atake ang dumating. Sa kabutihang palad, tumugon si Yezuan sa tamang oras at pinatatag ang kanyang anyo, kung hindi, kahit na hindi siya mamatay, siya ay malubhang masugatan. Kapag nataman ng husto sa kalsadang ito patungo sa langit, may isip ang mga kahihinatnan. Sa sandaling iyon, si Yezuan ay nabigla pa sa malamig na pawis. Sa ilang sandali lang, si Yezuan ay namatay. Gaano ito mapanganib? Gayunpaman, kinailangan ni Yezuan na magpatuloy. Dahil sa tuwing hahakbang siya pasulong, mawawala ang isang distansya sa kanyang likuran, at ang pakiramdam na iyon ay tila nakatayo lang doon si Yezuan, hindi dahil si Yezuan ay gumagalaw. Ngunit ang daan patungo sa langit ay patuloy na lumalapit kay Yezuan. Si Yezuan ay 120,000 puntos ng enerhiya, at nang ahas siyang magpahinga.
Ito ay isang bagay na may kaugnayan sa buhay ni Yesuan, at walang puwang para sa mga biro. Lahat ng paraan. Masasabi pa nga na isang desperado na pagsulong, dahil kung tutuusin, hindi mo alam kung hanggang saan pa ang unahan. Ang daan patungo sa langit ay tila walang katapusan. Ang pamimilit na sumasabog paminsan-minsan ay parang pagpapaalala kay Yesuan na bigyang pansin at maging mapagbantay sa lahat ng oras. Ang mga panggigipit na ito ay lumitaw ng walang babala, ngunit hanggat si Yesuan ay medyo pabaya, kung gayon ang paghihintay kay Yesuan ay maaaring hindi ganoon kadali. Pasulong, pasulong. Walang katapusan, walang katapusan. Walang ideya si Yesuan kung gaano na siya katagal, at kung gaano karaming pag-atake ang naiwasan niya. Eksaktong 10 araw, o 20 araw, ngunit sa wakas, tinahak ni Yesuan ang nakakatakot na daan na ito patungo sa langit. Hindi, siguro, wala naman talagang kwenta, at most, first distance pa lang. Sa oras na ito, lumitaw ang isang dilaw na lugar sa ilalim ng mga paa ni Yesuan. Ang dilaw na lugar na ito ay nagpaunawa kay Yesuan na siya ay pansamantalang ligtas at makakapagpahinga sandali. Biglang bumaba ang sinag ng liwanag mula sa langit. Sa liwanag na iyon, nakabalot sa isang malaking batong eskultura. Ang eskultura ay tila kakaibang nilalang na kalahating tao at kalahating hayop. Ang eskultura ay ginawang parang buhay. Siyempre, walang pakialam si Yesuan sa mismong eskultura, ngunit kung ano ang nasa kamay ng eskultura. Isa itong bote, at hindi ko alam kung saan ito ginawa. Sa bote, kitang-kita ang isang sinag ng liwanag. Sa isang sulyap lang, nakikita na ni Yesuan kung ano ang kinakatawan ng liwanag. Kumpletuhin ang pagkadyos. Sa bote na iyon, ito ay naging isang kumpletong pagkadyos. System, ano yun? Hindi malay na tanong ni Yesuan sa sistema. Ding, nag-uudyok ang system, tukuyin ang target, first-class Godhead. Ano ang ibig sabihin? First-class Godhead. Graded pa ba ang Godhead? Hindi ba ang pagkadyos ay ang pagkadyos? Sa karamihan, hindi ba't iba ang kaharian, at may pagkakaiba, bakit, anong klaseng pagkadyos ang lalabas? Labis na nagulat si Yesuan, at hindi naiwasang ipagpatuloy ang pagtatanong sa sistema, system, ano ang Diyos na ito? Para saan ito ginagamit? Ding, ang sistema ay nag-uudyok na ang pagkadyos ay kumakatawan sa potensyal ng isang tao. Kung mas malakas at mas dalisay ang pagkadyos, mas mataas ang potensyal ng taong ito. Ang banal na potensyal na kinakatawan ng pagkadyos. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Yesuan ang ganoong pahayag. Si Yesuan ay matagal nang nasa God realm na ito, ngunit hindi pa niya narinig na may pagkakaiba sa pagitan ng mga Godheads. Kaya si Yesuan ay ganap na nalilito sa oras na ito. Sa kabutihang palad, ang mga senadoryas ng system ay hindi natapos. Nang maguluhan si Yesuan, patuloy na tumunog ang mga senadoryas ng system. Ding, nag-uudyok ang system, mangyaring bigyang pansin ang host, ang antas ng pagkadyos ay katulad ng pamagat ng dating korona, ngunit ang pamagat ng dating korona ay nagpapataas ng lakas ng pakikipaglaban ng host, at ang antas ng pagkadyos ay nagpapataas ng potensyal ng host. Narinig ang sagot ng system, kahit na si Yesuan ay may simpleng pag-unawa sa pagiging kapakipakinabang ng Diyos, hindi ito nangangahulugan na nalutas na ni Yesuan ang lahat ng mga pagdududa. System, pero, bakit hindi ko alam ang tungkol dito noon? At, kahit na may ganoong gamit ang Godhead, bakit walang aatake sa Godhead ng ibang tao? Ding, ang sistema ay nag-uudyok, mangyaring bigyang pansin ng host, ang dibisyon ng mga antas. Nang pagkadyos ay nasira mula pa noong sinaunang panahon, at maaaring mayroong ilang mga talaan lamang sa mga lugar tulad ng sinaunang lihim na kaharian. Upang agawin ang mga Diyos ng ibang tao upang palakasin ang sariling pagkadyos, tanging sa kataas-taasan ng kaharian ng mga Diyos ay umiiral. Dahil sa sagot ng system, nasagot ang pagdududa ni Yesuan. Hindi ibig sabihin na walang nakakaalam ng antas ng pagkadyos. Masasabing laging hati ang antas ng pagkadyos doon, ngunit imposibleng malaman ng mga ordinaryong tao. O sa madaling salita, sa kontinente ng God Realm, matagal nang walang pag-uusap tungkol sa paghahati ng mga antas ng pagkadyos, dahil ang pamana ay naaabala, at kung saan ang mga lihim na kaharian ay malalaman mo ang ilang bagay tungkol sa paghahati ng mga antas ng pagkadyos, halimbawa, ngayon ay tulad ng unang dalawang lihim.
Pagkatapos ng lahat, ang pangalawang lihim na kaharian na ito, sa mahigpit na pagsasalita, ay isang sinaunang lihim na kaharian. Sa makatuwid, sa ikalawang lihim na kaharian na ito, normal na malaman ang ilang bagay tungkol sa antas ng pagka-Diyos. Sa oras na ito, talagang may pakiramdam si Yesuan ng kagalakan sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, salamat din kay Yesuan na alam niya ang balita ng maaga. Dapat mong malaman na dahil ang pagka-Diyos na ito ay may hierarchy, at ngayon, sa daan patungo sa langit, ang gayong pagka-Diyos ay nagpakita bilang isang gantimpala, kaya malinaw naman, ang pagka-Diyos ng tao ay maaari ding gamitin upang palakasin ang iyong sariling pagka-Diyos. Kung hindi ito alam ni Yesuan, natatakot siya na balang araw, may mag-isip tungkol sa kanyang pagka-Diyos, at hindi pa rin niya ito alam, at kahit na makuha niya ang pagka-Diyos, hindi niya talaga alam kung paano ito gamitin. Sa pagkakataong ito ay maswerte si Yesuan, ngunit hindi mahirap. Dahil, sa wakas ay naunawaan ni Yesuan ang kalupitan ng God Realm. Lumalabas na noong sinaunang panahon, ang God Realm ay mas biktima ng mahihina kaysa sa kasalukuyang God Realm. Kahit na ang Panguluhang Diyos ay huhuberin bilang isang paraan upang palakasin ang kanyang sarili, hindi pa banggitin ang iba pang mga bagay. Kabanata 2425, Dharma Face Soul Eater Sword God. Siyempre, marami pa rin ang hindi alam ni Yesuan, at maraming bagay na mas nakakatakot kaysa sa pagtanggal ng Diyos, ngunit hindi pa ito nahawakan ni Yesuan. System, ano ang silbi nitong pagka-Diyos? Tinanong ni Yesuan ang sistema, dahil ang Diyos na ito ay ibinigay sa kanya bilang gantimpala. Sinabi niya na ito ay dapat na isang bagay na makapagpapalakas sa kanya. Ding, ang sistema ay nag-uudyok, mangyaring bigyang pansin ng host, ang pagsipsap sa pagka-Diyos ng wushu ay makapagpapalakas ng sarili mong pagka-Diyos. Ding, ang sistema ay nag-uudyok, kung gusto mong makuha ang Diyos na walang master, pagkatapos ay maaari mong patayin ang kalaban at puwersahang haborin ang kalooban ng kalaban bago masira ang pagka-Diyos ng kalaban, upang mapanatili ang kumpletong pagka-Diyos. Ding, sinenyasan ng system na ang Godhead Stripper ay isang espesyal na trabaho noong sinaunang panahon, ngunit nawala na ito ngayon. Nawala ba ito? Bahagyang kumunat ang noo ni Yesuan. Hindi niya alam kung ang nawawalang tradisyon ng sistema ay kumakatawan sa buong God Realm, o sa God Realm Continent lang. Kung ito ay ang God Realm Continent, kung gayon, kung saan ang mga sinaunang at mahiwagang lihim na kaharian, mayroon pa rin bang magkakaroon ng ganoong tao? Naisip pa ni Yesuan ang tungkol dito, at nakaramdam ng labis na kakilakilabot. Anong klaseng pakiramdam yung pilit na tinatanggal ang iniisip ng isang tao? Alam na ni Yesuan dati na ang resulta ng nasirang pagka-Diyos ay kamatayan, at kahit na nakikipaglaban, ang pagsira sa pagka-Diyos ng kalaban ay ang pinakamabisang paraan ng pag-atake. Ngunit ngayon, sinabi ng system kay Yesuan na lumalabas na ang pagka-Diyos ay maaaring direktang haborin ng hindi ito sinisira. Bukod dito, kapag ito ay hinuberan, maaari itong magamit bilang isang paraan ng paglilinang. Ito ay lumabas na upang linangin, ito ay talagang makapangyarihan sa lahat, at hindi ko alam kung gaano karaming mga pamamaraan ang naghihintay para matuklasan ni Yesuan. Siyempre, baka mas nakakatakot pa. Saglit na nag-alinlangan si Yesuan, at sa wakas ay direktang hinigup ang pagka-Diyos. Wala nang ibang masabi, ngunit sigurado si Yesuan na ang pagka-Diyos na ito ay malamang na iniwan ng isang malakas na tao milyon-milyong taon na ang nakalilipas. Marahil, ang taong iyon ay dating isang powerhouse, ngunit sinong mag-aakalang milyon-milyong taon na ang lumipas, siya ang magiging gantimpala ni Yesuan. Matapos makuha ang Diyos na iyon, si Yesuan ay walang nakitang kakaiba, at ang kanyang lakas ay hindi bumuti ng kalahati. Ang potensyal ay isang bagay na hindi nakikita at hindi mahawakan, at maaari lamang itong gamitin kung kinakailangan. At pagkatapos, hindi nagpatagal si Yesuan, at dir-diretsyong naglakad papunta sa harapan. Pagkatapos ng lahat, walang nakakaalam kung gaano karaming mga pagsubok ang naghihintay para kay Yesuan sa unahan, at ang pananatili sa lugar ay hindi ang paraan. Hakbang-hakbang, una niyang inakala na magkakaroon ng isa pang pagsubok, ngunit nalaman ni Yesuan na wala. Ilang sandali, gumaan ang loob ni Yesuan. Gayunpaman, nang si Yesuan ay pinaka-relax na, biglang dumating ang isang pag-atake. Boom! Ang marahas na kapangyarihan ay nagpatambak kay Yesuan sa isang iglap.
Ito ay dahil din sa pamatay Diyos na sandata na laging nasa katawan ni Yesuan, kaya na-offset nito ang bahagi ng pag-atake. Ngunit sa oras na ito ang pag-atake, kahit na ang sistema ay walang oras upang bigyan ng babala, makikita kung gaano kabilis ang bilis. Kasabay nito, sa harap ng kalsada patungo sa langit, isang puting figure ang lumitaw. Napakahina. Nagsalita ang puting figure, ito ang unang narinig ni Yesuan mula noong pumasok siya sa pangalawang lihim na kaharian. Bagay, oo, hindi siya tao o hayop, kundi isang papay. Si Yesuan ay nakakita ng maraming puppet, ngunit si Yesuan ay walang pagpipilian kundi ang bamantong hininga tungkol sa papay na ito ay talagang mapanlikha. Ang papay na ito ay gawa lamang sa pinakakaraniwang sagradong kahoy, ngunit napakahusay nito. At maging ang bawat buhok ay parang buhay. Ikaw ang dumating sa assessment. Matagal na kitang hinihintay, pero hindi ko inaasahan na mahina ka. Bumalik ka na, wala kang pagkakataong makapasa sa assessment ko. Ibinuko ng puppet ang kanyang bibig para magsalita, ngunit hindi nasisiyahan si Yesuan sa kahulugan ng mga salita. Sa hindi inaasahan, si Yesuan ay hinamak ng isang papay. Ano ang puppet? Ngunit si Yesuan ay hinahamak na ngayon ng isang papay. Sinasabing mas magaan ang pakiramdam ni Yesuan. Iyan ay ganap na kasinungalingan. System, bigyan mo ako ng kakayahang makita ang taong ito. Si Yesuan ay lihim na nagalit at direktang nagtanong sa sistema. Ding, nag-uudyok ang system, tukuyin ang target, walang kaharian. Walang hangganan. Saglit na natigilan si Yesuan, ano ang ibig sabihin ng walang kaharian? Walang kaharian, maitaboy mo ba si Yesuan sa isang galaw? Hindi naniwala si Yesuan, ngunit ang sistema ay hindi magsisinungaling, kaya malinaw na ang problema ay ang papay. Ang papay na ito ay tila may mga espesyal na paraan. Sumimangot si Yesuan, bahagyang huminto, hindi pinansin ang puppet, hinugot ang divine sword, at nagmamadaling lumabas. Sa pagkakataong ito, hindi ginamit ni Yesuan ang Megatron. Kung tutuusin, kung hindi man lang niya kayang alagaan ang isang papay, at ito ay isang papay na walang kaharian, kung gayon ito ay talagang hindi makatwiran. Kamatayan sa akin. Biglang naglaslas ng espada si Yesuan. Ang malakas na puwersa ay gumawa ng isang ipoypo sa kalsadang ito patungo sa langit. Sa kasamaang palad, ito ay walang silbi. Talagang hindi pinansin ng papay ang pag-atake ni Yesuan. Sa unang pagkakataon, ang walang talo na Excalibur ay nakatagpo ng isang bagay na hindi masisira. Ang mabangis na espada ni Yesuan ay nag-iwan lamang ng puting bakas sa papay. Napakahirap. Ano nga ba ang gawa ng bagay na ito? Isa lang ba talaga itong ordinaryong kahoy na banal? Imposible, paanong ang isang ordinaryong kahoy na banal ay napakatigas? Sabi ni Yesuan na parang kinakausap ang sarili. Gayunpaman, habang nagsasalita si Yesuan, nagsalita din ang papay. Hoy, ito ay talagang isang maliit na tao lamang na hindi pa man lang nakakalusot sa kaharian ng mga Diyos. Hindi nakakagulat na siya ay napakahina, bata, hindi ito lugar para sa iyo na pumunta, dapat kang bumalik ng mabilis. Muli na namang hinamak, si Yesuan ay hinamak na naman ng isang papay. Damn it, si Yesuan ay labis na inis, bumalik, kung maaari lamang siyang bumalik. Ngayon ay wala nang mapagpipilian si Yesuan, maaari siyang lumaban, mag-clear ng lahat, o matrap dito. Megatron, Magic Weapon Form, atakihin mo ako. Thousand Beast Sword Attendant, Flower God Sword Attendant, patayin mo ako. Sa isang iglap, direktang iwinagayway ni Yesuan ang kanyang kamay at inilunsad ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Dahil napakalinaw ng puso ni Yesuan, hindi ganoon kadaling pakitunguhan ang papay na ito. Siyempre, kasabay ng paglabas ng Sword Attendant at Megatron, si Yesuan mismo ay gumamit din ng ibang paraan, si Faziang. Oo, nakakuha si Yesuan ng maraming Dharma, at ngayon, kailangan ni Yesuan na gumamit ng Dharma para umatake. Malaya ako, mababa ang tingin ko sa Shanzhou, sa langit, at pinapatay ko lang ang kaluluwa gamit ang isang espada. Soul Devouring Sword Divine Dharma Sign, ibigay mo sa akin. Ang Soul Eater Sword God dati ay isang malakas na tao, dahil sa kanyang sword moves. Bawat pag-atake ay may malakas na kapangyarihan para makuha ang kaluluwa ng kalaban.
Kabanata 2426 na promosyon ng Thousand Beast Sword Attendant. Sa sandaling ito, direktang ginamit ni Yezuan ang batas ng Soul Devouring Sword God. Sa isang iglap, isang malaking bilog na liwanag ang lumitaw sa paligid ng katawan ni Yezuan. Kasabay nito nang ang Soul Devouring Sword God's Dharma ay naisaaktibo, tila isang malaking multo ang pumaligid kay Yezuan. Sa pagkakataong ito, ang Dharma ay sinapian sa labas ng katawan. Dahil napakalinaw ni Yezuan sa kanyang puso, ang magic sign ng Soul Eater Sword God ay iba sa ibang mga magic sign. Ang bagay na ito, hindi banggitin ng kaaway, maging ang sariling kaluluwa ni Yezuan ay maaapektuhan sa isang tiyak na lawak. Bakit pipiliin ang Soul Eater Sword Divine Dharma Phase? Dahil ayon sa pagsusuri ni Yezuan, malamang na may kaluluwa na ang papi na ito. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng isang papi at isang tao ay walang kaluluwa. Habang ang mga tao ay may mga kaluluwa, ang ibang mga nilalang ay mayroon ding mga kaluluwa. Gayunpaman, ang papi ay hindi. Sa makatuwid, ang papi ay gagawa lamang ng ilang mga gawain ayon sa kagustuhan ng master. Ngunit ngayon, sa lihim na kaharian na ito, wala nang buhay na mga tao. Ngunit ang papi na ito ay gumaganap ng mga gawain at gumawa ng kanyang sariling paghatol. Pakiramdam niya ay hindi sapat ang lakas ni Yezuan, kaya hinayaan niyang umalis si Yezuan. Malinaw, ang papi na ito ay mayroon ng kaluluwa syempre, hindi alam ni Yezuan kung ilang kaluluwa ang mayroon. Ngunit si Yezuan ay walang pakialam dito, basta't alam niya na ang papi na ito ay may kaluluwa, kung gayon madali itong sabihin. Masasabing sa harap ng napakalakas na papi, mula sa kaluluwa bilang ang attack point, ito ang pinakamahusay at tanging pagkakataon ni Yezuan. Soul Eater Sword God's Dharma Sign, pinipigilan ng kaluluwa, kaya ginamit ni Yezuan ang Soul Eater Sword God. Patayin, si Yezuan ay biglang bumaril gamit ang isang espada, ang pag-ataking ito, sa ibabaw, ay tila hindi gaanong naiiba sa nauna. Ngunit sa pagkakataong ito, halatang nabigla ang papi, at hindi nang ahas na umiwas tulad ng pag-atake ni Yezuan sa harap niya, ngunit diretsyong umiwas ito. Ikaw, anong ginagawa mo? Bakit parang takot na takot ako? Nang gumalaw ang papi, tumalon na ito, ngunit kakaibang tinanong si Yezuan. Maliliit na bagay, hindi ka karapat-dapat na lumahok sa pagsubok, kaya mangyaring lumayas. Bago pa masagot ni Yezuan ang tanong ng papi, ang Sword Servant of the Thousand Beasts, ang Sword Servant of the Flower Divine Sword, ay nagdala ng God-level mount at ang God of 100 Flowers para maglunsad muna ng atake. Ngunit hindi ito pumukaw kahit man lang sa pagbabantay ng papi. Sa halip, sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, isang marahas na puwersa ang aktwal na tinangay ang mga bundok na iyon sa antas ng Diyos at ang Diyos ng mga bulaklak, kasama ang Swordsman of Thousand Beasts at Swordsman of Flowers. Walang panlaban, isang malakas na bundok sa antas ng Diyos, sa harap ng papi na ito, walang kakayahang lumaban. Ngunit tila hindi napagtanto ng papi kung gaano kalakas ang pagkagulat na dinala niya kay Yezuan. Sa oras na ito, tumingin pa siya kay Yezuan nang may kumikislap na mga mata. Malinaw, hinihintay niya ang sagot ni Yezuan. Nakakakilabot na papi. Anong ginawa ng lalaking ito? Paano siya naging malakas? Paano gawin? Tila ang lahat ng pamamaraan ni Yezuan ay walang silbi sa papi na ito. Alam na ni Yezuan na hindi niya matatalo ang puppet na ito nang hindi man lang ito kailangang gawin. Gayunpaman, ang hindi pagkatalo sa puppet na ito ay nangangahulugan na si Yezuan ay hindi na makamove on. Sa huli, iisa lang ang resulta, iyon ay, ang matrap dito. Paano gawin? Mabilis na nag-isip si Yezuan sa kanyang puso. Naramdaman ang kapangyarihan ng Dharma ng Diyos na lumalamon sa kaluluwa, biglang gumalaw ang puso ni Yezuan, at ang kanyang mukha ay nagpakita pa ng isang kalugod-lugod na hitsura. Marahil, hindi ito pagsubok para kay Yezuan, ngunit isang gantimpala para kay Yezuan. Hindi mahalaga kung ito ay isang Thousand Beast Sword Servant o isang Flower God Sword Servant. Sa katunayan, natuklasan na ni Yezuan na hindi nila kayang makipagsabayan sa mga yapak ni Yezuan, kahit papaano, bago sila lumakas, hindi sila makakasabay sa kasalukuyang yapak ni Yezuan. Pagkatapos, ang pinakamahusay na paraan upang malutas ang problemang ito ay palakasin ang Thousand Beast Sword Servant.
Maraming paraan para palakasin ang Thousand Beast Sword Attendant. Gayunpaman, bakit kailangang palakasin ang Thousand Beast Sword Attendant mismo? Kung ang kaluluwa sa pupi na ito ay mawawasak, hindi ba posible na hayaan ang Thousand Beast Sword Attendant na sakupin ang katawan ng pupi? Kung ito ay magtagumpay, gaano pa kaya ang lakas ng Thousand Hand Sword Servant? Masasabing ito ay umunlad ng higit sa 1,000,000 beses. Paano nito magagawang hindi matuwa si Yezuan? Bagamat hindi niya alam kung saan ginawa ang puppet na ito, alam ni Yezuan na ang material ng kanyang katawan ay sobrang espesyal at makapangyarihan. At ang Soul Eater Sword God ay may espesyal na mahiwagang kapangyarihan na tinatawag na Soul Battle. Soul War Divine Ability, ang pangalan ay simple at ang kahulugan ay napakasimple. Ito ay ginagamit upang gumawa ng dalawang itinalagang target na kaluluwa na mag-away sa isa't isa. Ito ay isang paraan na ginagamit ng Soul Eater Sword God upang harapin ang kaaway, at kadalasang nagagawa ng kaaway na alisin ang gayong kontrol. Dapat mong malaman na kapag nakita ito ng kaaway, natural na imposibleng lumaban. Gayunpaman, mayroon na ngayong bagong paraan si Yezuan ng paggamit nito. Gusto niyang labanan ang kaluluwa ng Thousand Beast Sword Attendant gamit ang kaluluwa ng pupi, at hayaan ang Thousand Beast Sword Attendant na kunin ang katawan ng puppet. Sa sandaling ito, nasa kalahati pa rin ni Yezuan ang depresyon na mayroon siya noon, at tanging lubos na kaligayahan ang natitira sa kanyang puso. Kahit sa puso ni Yezuan, naisip niya, nakahanap ako ng kayamanan. Sa pagkakataong ito, nakahanap ako ng kayamanan. Ngunit hindi ba, siguradong nakahanap ng kayamanan si Yezuan sa pagkakataong ito? Kapag matagumpay na nahuli ang Thousand Beast Swordsman, masasabing mas maganda ang epekto kaysa mag-upgrade ng ilang beses. Nang walang pag-aalinlangan, natural na alam ni Yezuan na ang Thousand Beast Sword Attendant ay hinding-hindi lalaban sa kanya, at maging ang Thousand Beast Sword Attendant ay tiyak na magiging napakasaya sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, sumugal si Yezuan. Anyway, kahit na mabaigo ito, hindi magkakaroon ng mas malaking pagkatalo si Yezuan. Kung tutuusin, kung mabaigo ito, malaki ang posibilidad na si Yezuan ay makulong dito sa mahabang panahon. Thousand Beast Swordsman, handa ka na ba? Tanong ni Yezuan na may ngiti sa kanyang mga labi. Tumango ang Thousand Beast Sword Attendant, at natural niyang naiintindihan ang iniisip ni Yezuan. Handa na ang lahat, pagkatapos, hindi natitigil si Yezuan. Ang kaluluwa ng kaluluwa, ang kaluluwa ng kaluluwa, 10,000,000 muling pagkakatawang tao, walang pabalik-balik. Binasa ni Yezuan ang formula at naglunsad ng pag-atake. Hindi ko alam kung anong edad mayroon itong Soul Devouring Sword God. Upang maisaaktibo ang isang mahiwagang kapangyarihan, kailangan kong magbasa ng mga formula. Gayunpaman, walang pakialam si Yezuan tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamahalagang bagay para kay Yezuan ngayon ay ang maghintay para sa resulta ng labanan. Kasama ang mahiwagang kapangyarihan ni Yezuan, ang Chen Beast Sword Attendant at ang puppet ay sabay na nanlamig at hindi gumagalaw. Obviously, engaged ang dalawa sa Battle of Souls. Hindi makita ni Yezuan kung ano ang ganoong uri ng labanan, kaya tahimik lang na naghihintay si Yezuan. Isang oras, isa pang oras. Araw-araw, walang pakialam si Yezuan kung gaano ito katagal, ngunit sa wakas, lumabas na ang resulta. Ang Thousand Beast Sword Attendant ay gumawa ng biglaang paggalaw at diretsyong bumagsak sa lupa, habang ginagalaw ng pupi ang kanyang mga paa at tumayo. Hindi kaya nabigo ang Thousand Beast Sword Servant. Nagulat si Yezuan, ngunit ang sistema ay hindi nagudyok sa pagkamatay ng Thousand Beast Swordsman, kaya hindi sumuko si Yezuan, ngunit tinitigan ng mabuti ang pupi. Biglang gumalaw ang puppet at direktang sumugod kay Yezuan. Tingnan mo master, sa isang iglap, tuwang-tuwa si Yezuan. Kabanata 2427 kakaibang mata. Ginawa niya talaga. Sa ganitong paraan, talagang natalo niya ang pupi, at nakahanap din ng bagong katawan para sa Thousand Beast Sword Attendant. Ding, ang system ay nag-uudyok. Mangyaring bigyang pansin ng host, ang Thousand Beast Sword Attendant ay naging Shenmue Sword Attendant dahil sa isang espesyal na pagkakataon. Ang lahat ng orihinal na kakayahan ng Thousand Beast Sword Attendant ay nawala, at ang eksklusibong kakayahan ng Shenmue Sword Attendant ay nakuha, walang katapusan na pagtatanggol.
Walang katapusan na muling pagkabuhay, walang hanggan. Infinite Defense, Shenmue Sword Attendant ay maaaring palawakin o paliitin ang lahat ng kanyang mga depensa ayon sa kanyang kagustuhan, ngunit habang lumalaki ang lugar ng depensa, humihina ang depensa. Walang limitasyong paglaki, ang katawan ni Shenmue Janshi ay isang sagradong puno, kaya maaari kang magsanay ng mag-isa, ngunit ang bilis ay napakabagal. Walang hanggan na muling pagkabuhay, si Shenmue Janshi ay may espesyal na kakayahan ng patay na kahoy na magdala ng tagsibol, kahit na ito ay ganap na patay, hanggat may kaunting katawan sa oras na iyon, maaari itong mabuhay na muli kaagad. Banal na tae, hindi napigilan ni Yezuan na manampa, ang sagradong Wood Sword Attendant na ito ay tila mas malakas kaysa sa nakaraang Thousand Beast Sword Attendant, lalo na ang defense, bagamat tila ang tatlong kasanayang ito ay pareho, ngunit, sa katunayan, alam na alam ni Yezuan kung gaano kabaliw ang tatlong kakayahan na ito. Ang hanay ng depensa ay maaaring kontrolin ayon sa kanyang kagustuhan. Hindi ito nangangahulugan na si Yezuan ay may paraan ng pagtatanggol sa mapa. Ang pangunahing punto ay na kahit na ang depensa ay nasira, maaari itong maibalik kaagad. Siyempre, pagkatapos ng paggaling, natatakot ako na ito ay magiging mas mahina sa maikling panahon, ngunit gaano kalakas ang pagtatanggol ng pupi ng banal na kahoy na tibak na tagapagsilbi. Naranasan na ni Yezuan ito mismo, at kahit ang banal na espada ay mahirap saktan. Hindi pa ba sapat ang depensa? Bukod dito, ang taong ito ay maaari ring linangin at umunlad ng nakapag-iisa, bagaman ito ay medyo mabagal, ngunit may kaunting pag-asa pa rin. Pagkatapos ni Yezuan, hindi ko masasabi na makakakuha ako ng pagkakataong palakihin ang bilis ng Shenmue Sword Servant. Kung pag-uusapan, hindi pa ba sapat na patunayan ang kapangyarihan nitong Divine Wood Sword Attendant? Siyempre, nakakalungkot na nawala lahat ang mga kakayahan ng Thousand Beast Sword Attendant. Gayunpaman, kung ikukumpara sa bagong kakayahan na nakuha at ang kakayahang mawala, hindi na masyadong pinapansin ni Yezuan. Anyway, ang bundok sa antas ng Diyos ay hindi nawala, ngunit bumalik sa mga kamay ni Yezuan. Sa katunayan, ang Thousand Beast Sword Servant ay hindi nawala ng malaking kapangyarihan. Sa oras na ito, labis na nagulat si Yezuan, ngunit kailangan niyang magpatuloy. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay hindi maaaring makulong dito magpakailanman. Sa susunod na paraan, wala nang balakid, ang puppet na iyon ang tanging paraan dito. Ang pamamaraan ng customs clearance tulad ni Yezuan ay maaaring pinaghihinalaan ng pagdaraya, ngunit pagkatapos ng lahat, hanggat maaari itong pumasa, kung gayon kahit anong paraan ang gamitin, walang dapat ipag-alala. Dito, muling nakakuha si Yezuan ng isang first-class godhead, at syempre inisip din ito ni Yezuan. Sino ang nakakaalam, magagawa ko bang matugunan ng kumpletong pagka-Diyos sa hinaharap? Sa kasalukuyang labanan, ang layunin ay sirain ang pagka-Diyos ng kalaban at hayaang tuluyang bumagsak ang kabilang partido. Kaya para kay Yezuan, ang gayong kumpletong pagka-Diyos ay isang pag-aaksaya na hindi ito makuha. Ang pagpasa ng dalawang magkasunod na antas ay nagpadali sa mood ni Yezuan. Tila ang pagtatasa ng dalawang templong ito ay naglalayong palakasin si Yezuan. Nakakalungkot lang na parang masyadong advance ang assessment na ginawa ng dalawang major temples. Hindi siguro nila akalain na ang isang taong may ganap na batas na pangangatawan na sa wakas ay pumasok ay isang lalaking hindi man lang nakalusot sa kaharian ng mga Diyos. Marahil, sa simula, sila ay nakaposisyon upang makapasok lamang dito kung naabot nila ang antas ng kataas-taasang Diyos. Siyempre, anuman ang iniisip ng dalawang dakilang templo, si Yezuan sa oras na ito ay walang paraan para malaman na ang pagpipili ang magagawa niya ay ang patuloy na sumulong. Sa pamamagitan lamang ng pagsulong ay magkakaroon ng pagkakataon si Yezuan na umalis dito. Ang daan patungo sa langit ay tila walang katapusan. Ngunit nang lumakad si Yezuan sa susunod na ligtas na lugar, nabigla pa rin siya sa susunod na pagsubok. Ito ay isang mata, isang napakalaking mata. Ang mga mata na iyon ay kumalat sa buong kalawakan, na parang nakatingin sa ibaba sa mundo, ngunit isang sulyap lang, si Yezuan ay may pakiramdam na ang kanyang kaluluwa ay pinigilan. Kakaibang mga mata, malakas na lakas, maaaring ito ay ang pagsubok ng ikatlong antas. Bukod dito, ang mata na ito ay hindi totoo, ngunit binubuo ng kapangyarihan ng batas.
Ang mga itim na mag-aaral ay kumakatawan sa kapangyarihan ng tatlong batas ng madilim na templo. Ang mga puting mata ay binubuo ng kapangyarihan ng tatlong batas ng templo ng kalikasan. At ang eye sockets ay ang batas ng kaguluhan. Tila nais ng batas ng kaguluhan na ayusin ang mata na binubuo ng kapangyarihan ng anim na batas, at tila ang mata na binubuo ng anim na puwersa ay nagsisikap na basagin ang mga tanikala ng batas ng kaguluhan. Siyempre, ang pinakakakaibang bagay ay ang mata na iyon ay tila nakatitig kay Yesuan. Ano nga ba ang pagsubok na ito? Naguguluhan si Yesuan. Sa oras na ito, hindi siya inatake, ni hindi siya nakaramdam ng anumang pagkakaiba. Dahan-daang lumakad si Yesuan, nang walang kaunting abnormalidad, ngunit ang mata sa kalangitan ay nagpaunawa kay Yesuan na siya ay sumasailalim sa pagsusuri. Gayunpaman, ang pagtatasa na ito ay hindi ang naiintindihan ni Yesuan. Sa pagtingin sa napakalaking mata, kahit si Yesuan ay may nakakatakot na pakiramdam. Pagkatapos ng lahat, ito ang mata na sumasakop sa buong kalangitan. Moving on, walang magawa si Yesuan kundi magpatuloy. Biglang naramdaman ni Yesuan na lumuwag ang kanyang katawan. Bagamat sa totoo lang, walang puwersang pigilan si Yesuan, ngunit sa katunayan, naramdaman ni Yesuan ang pagluwag ng kanyang katawan. Ito ay ang kapangyarihan ng dalawang-dimensional na batas. Wala na ang two-dimensional na kapangyarihan ng batas. Oo nga, lumipad si Yesuan sa kalangitan sa sandaling lumipat siya. Gayunpaman, nawala ang kapangyarihan ng two-dimensional na batas, at nandoon pa rin ang malalaking mata sa kalangitan, kaya hindi nang ahas si Yesuan na lumipad ng napakataas. Dahil sa tuwing lumilipad si Yesuan ng 1 pulgadang mas mataas sa langit, nararamdaman niya ang pagtaas ng presyon ng 1 punto. Ziran, ang malalaking mata na iyon ay hindi lamang para makakita. Pagkatapos ng lahat, ano ang pagsubok na ito? Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Yesuan na manghula sa kanyang puso, ngunit, pagkatapos ng lahat, hindi malalaman ni Yesuan kung ano ang hindi nangyari. Biglang, ang mga mata sa langit ay naglabas ng sinag ng liwanag, na direktang tumakip kay Yesuan. Walang system prompt ang tumunog, na nagpaunawa kay Yesuan na ang ilaw ay hindi nakakapinsala kay Yesuan. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hindi nalilito si Yesuan. Huminto si Yesuan, ngunit gusto niyang makita kung ano ang susunod na mangyayari. Anong nangyari? Boom! 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 6 na malalakas na ingay, na sinamahan ng 6 na sinag ng liwanag, ang direktang bumaba mula sa langit, na nagmumula rin sa mga matang iyon. 6 na tao. Sa pagkakataong ito ay hindi isang pape, ngunit ang tunay na 6 na figure. Hindi alam ng 6 na figure na ito kung ilang libong taon na silang natulog. Sa oras na ito, nahulog sila mula sa langit, ngunit pinananatili pa rin nila ang isang poster sa pagtulog. Kabanata 2428 Pinagmulan ng Lihim na Kaharian. Kumunat ang noon ni Yesuan. Ang kasalukuyang sitwasyon ay lampas sa kanyang imahinasyon. Ano ang susunod na mangyayari? Walang paraan para malaman ni Yesuan, kaaway ba o kaibigan ng 6 na taong ito. Biglang nagmulat ng mata ang isa, at sunod-sunod na nagmulat ng mata silang 6, ngunit wala ni isa sa 6 na tao ang gumalaw. Matapos imulat ang kanilang mga mata, tumingin sila kay Yesuan ng ganoon. Ikaw ang napili, tanong ng isa sa kanila kay Yesuan. Isang malakas na puwersa ang lumabas sa kanyang katawan, na ipinaalam kay Yesuan na ang taong ito ay talagang napakalakas. Oo, ako ang napili. Bagamat hindi alam ni Yesuan kung sino ang mga taong ito, hindi naglakas loob si Yesuan na itago ito. Nang marinig ang sagot ni Yesuan, ang 6 sa kanila ay sabay na tumutok sa katawan ni Yesuan at tumingin pataas at pababa. Mga pangkalahatang kwalifikasyon. Mahina ang lakas. Normal ang dugo. Walang silbi ang magic weapon. Okay lang na master ang rules. Tuldok tuldok tuldok. 6 na tao, ang iyong mga salita at ang aking mga salita. Talagang minamaliit mo si Yesuan sa wala. Hindi makapagsalita si Yesuan, dahil hindi man lang pinansin ng 6 na tao si Yesuan. Forget it, I don't have much time left to wait, and I have no choice. Sabay na natin siya papuntahin doon. Sa 6, walang pakialam ang sinabi ng isa. Para saan? Saan pupunta? Hindi maiwasang magtaka ni Yesuan. Gayunpaman, tila wala siyang masabi sa ngayon.
Maaga pa ba para ipadala siya doon ngayon? Sa lakas niya, natatakot akong mahihirapan akong makaalis doon. So, what do you think? Sa oras na ito, may pagkakataon pa ba tayong pumili? Iisa lang ang lugar para pumunta doon ang dalawang templo natin, at sa milyon-milyong taon, ang ganoong tao lang ang angkop na magmana ng legacy ng dalawa kong templo. Lumitaw ang maliit na lalaki, may oras pa ba tayo para umakyat sa 1,000,000 taon? Yeah, we don't have a choice, but we might as well let him go to the lowest level first. I remember that we each have one teleportation opportunity in our hands. Why not we give him 6 chances? Where can he go? It depends on his own creation. What do you think? Well, I think it's okay. I'm afraid now, this is the only choice. Gustong tanungin ni Yesuan kung ano ang kanilang pinag-uusapan at kung saan nila siya dadalhin. Sayang, kahit magtanong si Yesuan, wala itong silbi. Biglang lumitaw ang isang singsing sa universo na may marka ng dragon sa daliri ni Yesuan, at direktang lumitaw ito nang walang anumang babala. Kasabay nito, ang figure ni Yesuan ay wala sa kanyang kontrol, at lumingon sa mata sa kalangitan, lumipad sa ibabaw. Anong ginagawa mo sa akin? Ngayon, walang pakialam si Yesuan, at malakas na sinabi sa 6 na tao. Sa kasamaang palad, ito ay walang silbi, ang 6 na tao ay nakikipag-usap pa rin sa kanilang sarili, hindi pinapansin si Yesuan. Pumunta ka doon para mag-ehersisyo ng mabuti, tandaan mo, 6 lang ang pagkakataon mong makapasok doon, ang swerte mo, at ang tanging pagkakataon din para sa dalawang templo ko, mahulog o lumakas, kunin mo ito. Gamit ang boses na ito, pumasok si Yesuan sa mga mata, at pagkatapos, ang makapangyarihang puwersa ng batas ay direktang inilunsad, at sa isang iglap, ang figure ni Yesuan ay nawala. Nang muling magising si Yesuan, alam na niya kung anong uri ng lugar at kaharian siya naroroon. Ang kaharian ay isang espesyal na lugar. Sinasabing nag-e-exist siya, ngunit hanggat hindi naaabot ang lakas, at hindi maganda ang pagkakataon, natatakot ako na mahirap malaman kung ito ay panghabang buhay. Ang kaharian ay isang hindi umiiral na lugar, dahil wala siya sa alinmang sulok ng kaharian ng mga Diyos. Dito, maaari itong ituring bilang isang lihim na kaharian, ngunit hindi ito isang lihim na kaharian. Sinasabi, ng alamat na ang kaharian ay ang lugar ng kapanganakan ng batas, at ang sinumang makapasok dito ay dapat ang pinakamakapangyarihang henyo at ang pinakamakapangyarihang puwersa sa kaharian ng mga Diyos. Kung saan matatagpuan ang kaharian, walang nakakaalam, ngunit ang mga nakakaalam ay pawang nananabik dito. Bilang lugar ng kapanganakan ng batas, maraming mga pakikipagsapalaran at pagkakataon dito. Ngunit sa oras na ito, ang lugar na tinutukoy ni Yesuan ay ang pinakamababa at pinakamababang buhay sa kaharian. Ang kaharian ay parang isang mataas na tore, ngunit ang bawat palapag niya ay walang katapusang kontinente, at maging ang bawat palapag ay mas malaki pa sa kaharian ng mga Diyos. Sapagkat, ang kaharian na ito ay may sariling kakaibang batas, iyon ay walang katapusang pagpaparami. Dahil sa pagkakaroon ng batas na ito, imposibleng maabot siya ng sinuman, dahil sa bawat hakbang mo, ang batas ng walang katapusang pagpaparami ang magpapalawak sa kontinenteng ito. Ito ay hindi isang bagay na maaaring likhain ng kapangyarihang gawa ng tao, ngunit ang natural na pagsilang ng mahiwagang batas na iyon. Siyempre, ang kaharian ay maaaring tawaging ibang pangalan, upang ang mga tao sa kaharian ng mga Diyos ay malaman kung nasaan ito. Orihinal na lihim na kaharian. Mayroong maraming iba pang mga pangalan para sa kaharian, ang pinagmula ng lihim na kaharian, ang lupain ng mga ninuno, ang orihinal na kaguluhan, ang paunang punto. At iba pa, iba-iba ang mga pangalan, iba-iba ang lahi, iba-iba ang mana, kaya iba-iba ang mga pangalan, ngunit ang pinanggagalingan ng lihim na kaharian ang pinakamalawak na ginagamit. Upang maging tumpak, ang kaharian na ito ay ang tunay na lugar ng pamana ng God Realm. Ito ay naging ganito mula pa noong unang panahon, at pagkatapos ay ang gitnang sinaunang panahon, ang sinaunang panahon, at ang sinaunang panahon. Sa bawat panahon, ang espesyal na pinagmumula ng lihim na kaharian ay palaging umiiral. Marahil ang ibang mga lihim na kaharian ay mawawala, ngunit ang orihinal na lihim na kaharian ay hindi mawawala sa lahat. Siyempre, ang pinagmumula ng lihim na kaharian ay walang kapantay na malawak,
hanggang 999 na palapag. Masasabing walang makakaalis dito ng normal. Mayroon lamang 3 paraan upang makaalis sa lihim na kaharian ng orihinal na pinagmulan. Ang una ay ang makatagpo ng random na portal na lilito lamang isang beses bawat ilang taon, at pagkatapos ay teleport sa isang hindi kilalang lugar. Ang pangalawa ay ang mga espesyal na paraan ng paglabas na pinagkadalubhasaan ng mga pangunahing puwersa, tulad ng 6 na pagkakataon para umalis si Yesuan mula sa 2 templo. Ang ikatlong paraan, iyon ay, upang maging master ng unang palapag. Kunin ang karapatang gamitin ang Yuan-Yuan Palace. Sa bawat palapag, mayroong isang pinagmulang palasyo, at sa loob ng palasyo, mayroong isang portal upang makalabas sa pinanggagalingan ng lihim na kaharian. Kaya, sa pagiging master ng pinagmulang palasyo, maaari kang magkaroon ng pagkakataong makapasok at lumabas sa pinagmulang lihim na kaharian ng nakapag-iisa. Siyempre, ang tinatawag na Source Palace Master ay ang maging pinakamakapangyarihang pag-iral sa layer na ito. Nang imulat ni Yesuan ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang lungsod, isang napakalakas na lungsod. Dahil sa lungsod na ito, masasabing ang mga super existence ng God Emperor Realm ay nasa buong kalye. Para kay Yesuan, isang maliit na tao sa God King Realm, ito ay talagang isang alternatibo. Hoy! Ikaw lalaki, paano mo mapanatiling napakababa ang kaharian? Biglang, sa likod ni Yesuan, may kakaibang nagtanong kay Yesuan. Lumingon si Yesuan, ngunit hindi niya makita ang kanyang cultivation system. Tuklasin ang lakas ng taong ito. Ding, sinenyasan ng system na ang kaharian ng host ay hindi sapat at hindi maaaring tingnan. Hindi makita. Hindi ba yun nangangahulugan na ang lakas ng taong ito ay higit pa kay Yesuan? O Diyos ko, anong uri ng lugar ito? Bakit, sa labas ng mundo, ay maaaring maging isang makapangyarihang pag-iral ng isang banal na Panginoon, ngunit ito ay puno ng mga kalye dito. Kabanata 2429 na Demon God Realm. Napakapangangilabot na lugar, hindi alam ni Yesuan noon pa. Sa oras na ito, naramdaman ni Yesuan na wala siyang kapangyarihan. Gusto niyang sabihin na hindi niya pinigilan ang kanyang cultivation, ngunit ang kanyang cultivation ay talagang nasa God King Realm lang. Nakakalungkot na hindi nang ahas si Yesuan na sabihin na, kung tutuusin, ang kaharian ng hari ng mga Diyos, dito, ay isang alternatibo lang. Oh, hindi ba ang kaharian, ano ang dapat alagaan? Mariing pinigilan ni Yesuan ang takot sa kanyang puso at mahinang sinabi sa lalaki. Sino ang nakakaalam na ang tao ay bahagyang ngumiti, at pagkatapos ay sinabi, oo, sa unang palapag namin, karaniwang pumasok lamang sa lihim na kaharian ng pinagmulan, paano magkakaroon ng labis na pansin, tinatansya na ang lahat ay kalahating pusa, at maaaring makalusot sa mga kataas-taasang Diyos. Ang kapaligiran ay hindi masama. By the way, Kuya, Luzang ang pangalan ko. At maging ang nakulong na Chain Secret Realm, ikaw at maging ang secret realm na iyon. Bahagyang kumunot ang noo ni Yesuan, hindi siya nang ahas na sumagot ng basta-basta. Ngunit, ang mga taong ito ba ay mula sa isang lihim na kaharian? Hindi kaya siya nanggaling sa kontinente ng God Realm. The secret realm of the distressed chain, nasaan ito? Bakit hindi ko alam? Binago ni Yesuan ang paksa para magtanong. Hehe, hindi mo alam, at tayo ay nasa trap chain secret realm, ngunit ito ay napakahina sa sinaunang Remnant Secret Realm Alliance. Sa pagkakataong ito, ang buong Secret Realm natin ay nakakuha lamang ng 3 lugar para makapasok sa Source Secret Realm. Hoy, dahil nawalan tayo ng pakikipag-ugnayan sa God Realm Continent, ang mga gustong makalusot ay makakarating lang sa Source Secret Realm. Ano ang ibig sabihin? Hindi makareact si Yesuan, ang sinaunang relics ay Secret Realm Alliance. Anong klaseng organisasyon ito? Isa pa, ano ang sinabi niya tungkol sa pagkawala ng pakikipag-ugnayan sa God Realm Continent? Maaaring ang mga taong ito ay hindi talaga mula sa God Realm Continent. Gayunpaman, naisip ito ni Yesuan, ngunit naunawaan din niya na magiging kakaiba kung sila ay mula sa God Realm Continent. Dapat mong malaman na si Miming ay nasa Divine Emperor Realm lamang, ngunit siya ang Diyos na Panginoon ng Kunlun Divine Realm. Kung ang mga taong ito ay inilagay sa labas, lahat sila ay kasama ni Miming, o kahit nasa kabila ng Miming.
Imposibleng sabihin na silang lahat ay mga Diyos ng kaharian ng mga Diyos. Kung iyon ang kaso, ang God Realm Continent ay itinuturing na masyadong malaki, at hindi ito sapat. Ang isang Kunlun God Realm ay ang laki ng 3 milyong realm, at isang realm ng isang realm ay walang katulad na malawak. Gaano man kalaki ang God Realm Continent, imposibleng magkaroon ng daan-daang libong God Lords. Higit pa rito, isa ito sa 999 na palapag. Bukod dito, ang layer na ito ay hindi kinakailangang magkaroon lamang ng gayong lungsod. Sa oras na ito, ang puso ni Yesuan ay hindi lamang nabigla, ngunit medyo natakot din, dahil biglang nalaman ni Yesuan na tila naririto siya, at siya ay wala, at wala man lang siyang kakayahang ipagtanggol ang kalahating punto. Huwag tingnan ang mga pamamaraan ni Yesuan, ngunit sa lugar na ito ng pinagmulan, nalaman ni Yesuan na ang kanyang lakas ay sadyang hindi dapat banggitin. Tuldok. Well, isa lang talaga siyang tao sa God King Realm. Imposible. Kung gusto mong makapasok sa Source Secret Realm, kailangan mo man lang na maging qualified ang God Emperor Realm. Paano siya nakapasok sa isang first-rank God King Realm? Panipi. Kakaiba. Oo, dapat may kakaiba. Dapat may kakaiba sa lalaking ito. Baka galing siya sa maalamat na God Realm Continent. Ang ilang mga dumadaan ay tumingin kay Yesuan pagkatapos makita si Yesuan, ngunit nakita ng ilang tao ang tunay na lakas ni Yesuan sa isang sulyap. Sa isang iglap, si Yesuan ay naging lugar kung saan ang atensyon ng lahat. Pagkatapos ng lahat, ang isang first rank lang na God King Realm, ang paglitaw sa Origin Secret Realm ay talagang kakaiba. At ang pangungusap na iyon, si Yesuan ay nagmula sa maalamat na God Realm Continent, nakaakit ng atensyon ng lahat. Si Yesuan ay walang magawa. Nais niyang sabihin na tila ang lugar na ito at ang mga taong ito ay dapat ilarawan bilang mga alamat. Sa hindi inaasahan, siya ay naging isang maalamat na pag-iral. Gayunpaman, sa harap ng napakaraming makapangyarihang nilalang, ang aura na nagmumula sa mga taong ito ay naging dahilan upang hindi mabata si Yesuan. Hindi ito ang momentum ng isa o dalawang malalakas na lalaki, ngunit ang pressure na pinalamutian ng momentum ng hindi mabilang na malalakas na lalaki. Gayunpaman, sa kabutihang palad, kahit na ang mga taong ito ay maraming pinag-uusapan, ngunit walang sinuman ang talagang gumawa ng anuman kay Yesuan, kung hindi, natatakot ako na si Yesuan ay walang kakayahang lumaban. Alam ni Yesuan sa kanyang puso na hindi na siya maaaring manatili pa rito. Dahil mayroon siyang 6 na pagkakataon na makapasok at lumabas dito sa kanyang kalooban, kung gayon maaaring ito ang pinakamatinong pagpipilian na umalis ngayon at pagbutihin ang kanyang lakas sa labas bago pumasok. Ang misteryosong pinagmumula ng lihim na kaharian ay hindi talaga kwalipikado sa kasalukuyang lakas ni Yesuan na manatili dito. Maingat na iniwan ni Yesuan ang karamihan, nakahanap ng lugar na walang tao, at direktang inilunsad ang teleportasyon. Ang 6 na teleportasyon na ito ay hindi gumamit ng teleportation talismans o ano pa mang bagay, ngunit direktang nakagapos lamang kay Yesuan. Sa makatuwid, kailangan lang ni Yesuan ang pag-iisip para i-activate ang teleportation at umalis. Marahil sa mga mata ng ibang tao, nangangailangan ng maraming oras upang makasulong sa kaharian ng God Emperor, at mahirap pa nga itong makamit sa buong buhay. Gayunpaman, iba si Yesuan. Si Yesuan, na may sistema, ay maaaring mapabuti ang kanyang kaharian ng mas mabilis kaysa sa iba, marami nang. Sa makatuwid, naglakas loob si Yesuan na lumabas, syempre, kailangan niyang lumabas. Kapag ang kanyang lakas ay tumaas sa kaharian ng Diyos Emperor, maaari lamang maging kwalipikadong pumasok si Yesuan dito. Gayunpaman, inisip lamang ni Yesuan ang kapangyarihan ng pinagmumulan ng lihim na kaharian, kaya gusto niyang lumabas, ngunit nakalimutan niya, paano malalaman ng 6 na malalakas na lalaki kung saan nanggaling si Yesuan, at imposibleng ipadala nila si Yesuan sa in the second secret realm. Sa makatuwid, nang i-teleport si Yesuan, natigilan siya nang makitang muli siyang nakarating sa kakaibang lugar. Wala na akong sasabihin pa, ngunit malalaman ni Yesuan na hindi ito ang Kunlun God Realm. Sa oras na ito, si Yesuan ay nasa kapahamakan. Nakikita ni Yesuan na ang pagkawasak na ito ay maaaring naging isang maunlad na lugar hindi mabilang na taon na ang nakalipas, ngunit ngayon, mayroon lamang mga damo at patay na puno, at mga guho. Tiningnan ni Yesuan ang eksena sa harap niya.
Kahit na gusto niyang malaman kung nasaan ang lugar na ito, tila ang mas mahalaga ngayon ay ang makaalis. Dito, pagkatapos ng lahat, ito ay isang hindi kilalang lupain, kaya pinananatili pa rin ni Yeshua ang isang tiyak na pagbabantay. Pumili ng random na direksyon, lumipad si Yeshua sa unahan. Lumipad ang mga bundok sa ilalim ng mga paa ni Yeshua, ngunit nalaman ni Yeshua na mayroon pa ring hindi mabilang na mga bundok sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa wakas, nakakita si Yeshua ng isang gusali, at walang pag-aalinlangan, diretsyong nahulog, dahil gusto ni Yeshua na maghanap ng iba, magtanong kung nasaan ito, at kung paano bumalik sa Kunlun God Realm. Gayunpaman, nang lumapag si Yeshua, natigilan siya ng matuklasan na ang lugar na ito ay talagang isang lugar ng pagtitipon para sa mga mythical beast. Sino ka? Kasabay ng paglapag ni Yeshua, isang kakaibang divine beast ang dumating kay Yeshua. Sa pagsasalita ng mga salita, malinaw na ang banal na hayop na ito ay hindi mahina. Bahagyang tiningnan ni Yeshua ang banal na hayop na ito, na may kaunting tala sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, sa mga mata ni Yeshua, ang mga banal na hayop ay hindi gaanong pala kaibigan. Kabanata 2430 Patayin silang lahat. Sino ka? Malamig na tanong ni Yeshua, walang kahit katiting na takot dahil napakalakas ng kabilang partido. Matapang, ang mayabang na batang lalaki ay nangangahas na maging hindi makatwiran sa mga matatanda. Isa pang divine beast ang lumitaw sa harap ni Yeshua, at ang divine beast ay naging tao, at direktang itinuro ang ilong ni Yeshua at pinagalitan. Unang hinamak ng isang pape, at pagkatapos ay pinaghihinalaan ng powerhouse sa Origin Secret Realm. Ngayon, kahit isang maliit na divine beast ay nang-ahas na ituro ang ilong ni Yeshua ng ganito. Megatron, patayin mo ang halimaw na ito para sa akin. Bahagyang sumimangot si Yeshua, at direktang nag-order. Sa isang iglap, direktang na-control ng Megatron ang divine sword at sumugod patungo sa divine beast. Poof! Isang espada, isang tibak na walang pananabik. Dahil, bagamat ang banal na hayop na ito ay maaaring mag-transform sa hugis, ang lakas nito ay hindi masyadong malakas. Damn it, ang lakas ng loob mong pumatay. Hindi, siya ay isang lahi ng tao, siya ay isang especially iyan ng Kunlun Divine Domain. Nakita ng isang banal na hayop ang pagkakakilanlan ni Yeshua at umungol ng malakas. Sa sandaling lumabas ang boses ng tao, ang nakapalibot na mga divine beast ay agad na sumugod, at si Yeshua ay bahagyang natigilan. Talagang sinabi na siya ay isang especially iyan ng Kunlun Divine Domain, kaya malinaw na hindi ito ang Kunlun Divine Domain, at higit pa rito, isa rin itong Divine Domain na hindi naaayon sa Kunlun Divine Domain. At sa ngayon, hindi ba ang kaaway ng Kunlun Divine Domain ang Demon God Domain? Maaaring siya ay talagang na-teleport sa Demon God Domain. Sa ilang sandali, si Yeshua ay labis na naguguluhan, ngunit iniisip ang espesyal na katangian ng dalawang dakilang templo ng ikalawang lihim na kaharian, tila hindi imposibleng ay teleport ang sarili sa Demon God Divine Domain. Damn it, ibagsak mo ang mga especially iya. Nagkaroon ng dagandong ng mga banal na hayop, at sa isang iglap, lahat ng mga banal na hayop sa buong bundok ay sumugod patungo kay Yeshua. At hindi magiging magalang si Yeshua, pagkatapos ng lahat, hindi nagawang banta ng mga divine beast dito si Yeshua. Megatron, magic weapon form, patayin mo ako. Shenmue Sword Squire, oras na para kumilos ka, patayin mo akong lahat. Ito ang Demon God Domain, kung hindi papatayin ni Yeshua ang mga taong ito mula sa Demon God Domain, tiyak na ikakalat nila ang balita, at pagdating ng panahon, natatakot ako na ang haharapin ni Yeshua ay ang pagtugi sa buong Demon God Domain. Ang Demon God Divine Domain ay isang pag-iral na maaaring makipagkumpetensya sa Kunlun Divine Domain. Kaya kapag ito ay mahuli at mapatay ng buong Demon God Divine Domain, ang mga kahihinatnan ay maaaring isipin, kung ito ang kaso, si Yeshua ay tiyak na hindi makakatakas. Mabilis na lumabas ang dalawang espadang nakapatay ng Diyos, at sa isang iglap, nagpatuloy ang madugong hangin at ulan, at ang Shenmue Sword Attendant ay walang awa din. Ang depensa ng Shenmue Sword Attendant ay napakalakas, at ang lakas ng pag-atake ay hindi mahina. Nakita ko na ang kamay ng Shenmue Sword Attendant ay patuloy na kumakawi, at sa bawat oras na iwagayway niya ito, tiyak na mayroong isang divine beast na magiging blood mist, ito man ay isang transformation o isang katawan,
walang Divine Beast na makakalaban sa suntok ng Shenmue Sword Attendant. Tumayo si Yezuan, tinitingnan ang malapurgatoryong eksena sa paligid niya. Ngunit walang hindi matiis na pakiramdam sa kanyang puso, pagkatapos ng lahat ito ay mga banal na hayop, at sila ay mga banal na hayop ng Demon God Domain. Kung hindi sila papatayin ni Yezuan, papatayin nila si Yezuan. Higit pa rito, narinig din ni Yezuan na sa Demon God Domain, ang lahi ng tao ay masasabing parang isang alipin, hindi kahit isang alipin, ang lahi ng tao ay isang masarap na merienda para sa mga banal na hayop na ito. Sa makatuwid, natural na hindi magkakaroon ng kaunting awa si Yezuan para sa mga banal na hayop na ito. Sa loob lamang ng maikling panahon, ang banal na hayop sa bundok na ito ay pinatay ni Yezuan. Gayunpaman, ang tanging bagay na nakapagpalungkot kay Yezuan ay ang paglabas pa rin ng balita. Ang mga galaw ni Yezuan ay hindi kasiya siya, ngunit ang bilang ng mga banal na hayop na natipon dito ay umabot sa 10,000, kaya't si Yezuan ay walang oras upang patayin silang lahat. Sa huli, mayroon pa ring Divine Beast na nagpadala ng balita, at kapag lumabas na ang balita, alam na alam ni Yezuan kung ano ang susunod niyang haharapin. Isang tao, at isang digmaan sa kaharian ng mga Diyos. Kung gusto ni Yezuan mabuhay, makakaalis lang siya sa Demon God Divine Domain na ito. Ngunit hindi pa handa si Yezuan na umalis ng ganito, dahil, si Luo-Luo ay nasa Demon God Divine Domain din na ito, at hindi susuko si Yezuan na hanapin si Luo-Luo. Ngayong nakarating na siya sa Demon God Divine Domain, kung gayon, hindi utol si Yezuan na gumawa ng malaking kaguluhan. Lamon, ikanaway ni Yezuan ang kanyang kamay, at ang bangkay ng 10,000 Divine Beast ay direktang nilamon ni Yezuan. Bagamat katamtaman ang lakas ng mga Divine Beast na ito, hindi nito magagawang mag-upgrade si Yezuan, ngunit isa rin itong magandang paraan upang harapin ang mga bakas ng labanan sa pamamagitan ng paglamon. Lumabas ka, alam kong nagtatago ka dyan. Pagkatapos gawin ang lahat, casual na sinabi ni Yezuan sa isang malaking puno. Dahil naramdaman na ni Yezuan na may nagtatago sa malaking puno. Upang maging tumpak, isang gawa-gawa na hayop. No, don't kill me. Wala akong nakita. I promise. I will never say anything. Please don't kill me. Oo nga, nang makita ni Yezuan sa disguise ng tao, isang kalahating tao, kalahating hayop na may ulo ng baboy, at sa sandaling lumabas siya, lumuhad siya sa harap ni Yezuan. Gusto mo bang mabuhay? Malumanay na tanong ni Yezuan sa kalahating tao, kalahating baboy na banal na hayop. Gusto kong mabuhay, mangyaring huwag mo akong patayin. Ang Divine Beast ay lumuhad sa harap ni Yezuan sa gulat, at patuloy na yumuko. Okay, kung gusto mo pang mabuhay, just be honest and I will answer whatever you ask, but if you hesitate, or can't say it, then you can die. Tumingin si Yezuan sa Divine Beast, at naghintay hanggang sa tumango ang Divine Beast, patuloy na nagtanong si Yezuan, nasaan ito? Panipi, kung babalik ka sa iyong Panginoon. Ito ang teritoryo ng Heavenly Dragon King. Celestial Dragon King. Sino ang Celestial Dragon King? Sabihin sa akin ang mas partikular. Oo, kung babalik ka sa iyong Panginoon. Ang Heavenly Dragon King na ito ay isa sa 8 dakilang Diyos sa ilalim ng upuan ng Divine Lord, at isang Panginoon sa ilalim ng Dark Demon Dragon God General, kabilang ang ating kaharian, pati na rin ang nakapalibot na daang kaharian ay kanyang teritoryo. Suzerain. Bahagyang natigilan si Yezuan, ngunit hindi niya masyadong inisip iyon nang isipin niyang ito ang Demon God Domain, hindi ang Kunlun God Domain. Pagkatapos ng lahat, ang bawat nasasakupan ng Diyos ay may sariling sistema at tuntunin. At ang Demon God Divine Domain na ito ay nagpapatupad ng isang feudal na sistema, at ang Panginoon ng 100 teritoryo lamang. Natatakot ako na ang taong ito, ngunit ito ay isang maliit na tungkulin lamang. Kasunod nito, nagtanong pa si Yezuan ng ilang tanong, ngunit sa kasamaang palad, ang Divine Beast na ito ay walang masyadong alam, at hindi ito nakatulong kay Yezuan. Sa makatuwid, hindi nag-atubili si Yezuan na patayin siya gamit ang isang espada. Draken, marahil, ang Heavenly Dragon King na ito ay maaaring makaalam ng higit pang mga bagay, si Yezuan ay hindi nag-atubili, at dirdiretsong naglakad patungo sa kuweba kung saan naroon ang Heavenly Dragon King.
Ang ilan sa mga powerhouse ng Demon God Domain ay gustong gayahin ang Kunlun God Domain at magtayo ng malalaking lungsod na matitirhan, ngunit ang ilan ay gusto pa ring manirahan sa mga kuweba, bundok, at maging saligaw ayon sa kanilang orihinal na gawi. Ang Dragon King na ito ay nakatira sa isang kuweba, at ang lokasyon ay napakadaling mahanap, ito ay isang malaking bundok. Hindi nagtagal at nalaman na ni Yezuan ang tungkol sa tuktok na iyon.